So, yun guys. Proceed tayo sa example number 6. So, guhitan ko lang muna to. So, example number 6. So, meron tayong value nito. So, unang gagawin, identify muna natin or analyze natin yung equation natin. So, kung ganun, no? Meron tayo ditong 2xy prime. So, alam nyo naman siguro yung y prime, no? And equals 1 plus y squared. So, pag sinabing y prime, guys, meron kang value ngayon dyan na y prime is equal yan kay dy over dx. Kapag ka y2 prime naman, d squared y over dx squared. So, pag y3 prime, so magiging 3 lang to guys, yung nandito. So, ganun siya. No? So, yun lang yung tatandaan nyo. So, para kay y prime, palitan lang natin yan. So, magkakaroon ka ng 2xy dy over dx equals 1 plus y squared. So, lipat na natin ngayon. So, apply na natin yung concept natin na pagsamahin natin yung magkakamuka at yung hindi magkakamuka, ihiwalay natin. So, dito, may sinabi ako sa inyong rules na si dy at si dx dapat laging nasa taas. Makikita natin dito guys na si dx nasa ilalim. So, iaangat natin siya lagi sa taas. So, paano ba siya makakapunta sa taas sa ganito? Di ba, pa-cross lang lagi ang daan yan. So, aangat siya sa kabila. So, magkakaroon ka ngayon dyan ng 2xy multiply by dy equals 1 plus y squared dx. So, di ba tinuro ko rin sa inyo, kung kunwari inangat nyo dito si dx, lahat ng tatamaang equation dito, imumultiply niya yun. Magmumultiply ka dun. So, kung magmumultiply ka dyan, yun yung mangyayari. So, ganito. Ganito yung maging itsura. So, burahin ko lang yan. So, kung nakamultiply ka dyan, pwede mo itong galawin. No? Itong term na to, pwede mong galaw-galawin. Alam nyo guys, kung ano lang naman yung bawal dyan, kunyari, meron kang dy equals x plus dx. Bawal mo tong ibaba doon. Kunyari, pipiliin ko nga to. Wait lang, para mas ano nyo. Y, kunyari, y plus dx. Bawal nung ibaba yung y guys na magiging dy over y equals dx. Bawal yun kasi meron kang plus. No? Meron kang plus na ganyan. So, nakamagnet ka. Is either lang, ang pwede mong gawin dyan, itatranspose mo lang. So, magiging, ito yung tama. Magiging dy minus y equals dx. Yan yung magiging tama. So, ganyan siya. So, lagi yung tatandaan yun. Pwera na lang kung nakamultiply. So, paano kung nakamultiply? So, burahin ko na to Kung nakamultiply naman, na ganyan, y dx, pwede kong gawin, pwede mo na ibaba yan. Pwede mo na i-cross multiply. So, magkakaroon ka ngayon ng dy over y equals dx. So, yun yung mga scenario na pwedeng mangyari kapag kaganyan. So, dapat careful kayo. So, baba ko ngayon to, no? Pwede kong himay-himayin to. So, si y plus 1 plus y squared, since dapat nasa taas nga si dy at si dx, ito na lang yung ibaba ko. So, magiging 2xy dy over 1 plus y squared equals dx. Ngayon, kung ganyan yung mangyayari, no? Meron ka pa rin 2x dito. Meron kang x. Anong gagawin mo? So, pwede pala, ibaba ko na lang din tong x sa kabila. Since naka-multiply pa naman yan dyan, guys, pwede ko silang galawin. Kunyari, kung multiplication lahat yan, wala naman kang mga plus kineme dyan. Pwede mong mamimili ka. Kunyari, si x, bababa ko doon, gusto ko, pwede yon. Si y,
Gusto ko ibaba doon, o wag mo na gawin kasi doon nga yung x eh. Di ba? So, ganon. So, magiging 2y dy over 1 plus y squared equals dx over x. So, pwede yan guys. Ibababa nyo. Pag nababa nyo na, pag-iulay nyo na lahat, mag-integral na tayo. So, integral na natin to. At ito. So, dito sa part na to, madali lang. So, ito unahin natin. So, may tinuro ko sa inyo, di ba? Na kapag ka nag-let you ka, kung kunyari, ito yung gusto mong i-apply na formula, equals ln u plus c, kung yan yung gusto mong formulang gawin, kailangan pag nag-let you ka, walang butal yung derivatives niya. So, try natin. O, let you ko ngayon si 1 plus y squared. So, yung du mo niyan is magiging 2y dy. Tama? So, makikita nyo walang butal. Paano nyo po nasabing walang butal? Tignan nyo, itong 2y dy lumabas. Ibig sabihin yung value ni 2y dy is value ni du or equal kay du. So, walang problema, walang naging butal since mapapalitan mo agad siya ng du. So, magiging du na agad yan over u. O, dito guys, lechon nyo lang si x. Ang du natin dyan ay dx din agad. So, mapapalitan na agad yan ng du over u. O, di ba? Doon yung concept na kailangan walang butal. So, gawin natin, mag-ln u tayo. So, equal ngayon yan sa integral, no? O, wag na natin gawin, guys. I-ln u na agad natin. So, ln u. So, palitan natin yung u. O, sa part na to, ang ln natin dyan ay, yung u ay si 1 plus y squared. So, 1 plus y squared is equal to ln u natin dyan ay x plus c. So, kung ganyan, lipat ko na to sa kabila. Bakit? So, tatanggalin natin si ln. O, magiging ln 1 plus y squared minus ln x equal c. O, apply natin yung natural logarithms natin dito. So, yun guys, nakikita nyo, naka-minus siya. Ayun o, may minus. So, pag may minus, ito yung gagamitin nating formula. Ln a minus ln b is equal to ganito. So, yan yung gagawin natin. Since ang naka-minus dito ay si ln x, siya yung magiging denominator. So, ln 1 plus y squared over x is equal to c. O, para makancel si ln, mag-raise to e tayo. So, cancel. Magiging c na lang yan. So, final answer natin ay 1 plus y squared over x equals c. So, ganun siya guys. No? Yan na yung sagot na atin. Para dyan sa number 6. So, ganun siya kabilis. So, dapat aaralin nyo mabuti yung natural logarithms. And at the same time, yung mga concept na binibigay ko sa inyo dito, dapat nililista nyo. Or tinitake note nyo kung paano. Kung dapat ganito, dapat ganyan. Since kapag may na-miss kayong concept doon sa sinabi ko, simula kanina, no, sa mga ibang video, makakalimutan nyo or mamamali kayo. So, kasi guys, yung pinapaliwanag ko sa inyo, yun na lang mismo yung rules yun. As in, yun. Sa lahat applicable yun. Kailangan nyo lang siyang i-apply. At the same time, kailangan nyo masterin yung Cal 1 tas Cal 2. So, yun. Next tayo. Example number 7, no? So guys, mas marami yung example natin para kay general solution. Bakit? Kasi sa particular solution, guys, puro general solution lang din kayo dun. Mag-simple math lang kayo dun na may isa-substitute kayo para makuha nyo yung value ng constant. Pero, yung pinaka-core solution dun is general solution. So, kaya dapat marami yung example natin dito. So, paalala ko lang din, hindi nyo to maiintindihan hanggat hindi nyo inaaral yung tinuro natin na Cal 1, Cal 2. O hanggat hindi nyo sinaaral yung sinabi ko sa inyo, kailangan alam nyo bago kayo tumungtong dito sa DE natin. So, try nyo siya. Kailangan balance lang. Habang inaaral nyo yung general solution, nag-aaral pa rin kayo ng Cal 1, Cal 2. Okay? So, hindi na ako nagbigay ng example guys ng Cal 2.
and Cal 1. Since at the same time, nagka-calculus na rin tayo dito, no? Ito na rin mismo talaga yung kailangan ituro nyo o maintindihan nyo sa Cal 2. So, next one is ito. So guys, ito na yung example ko, yung part 7 and 8, sagutan nyo siya. Pause nyo muna yung video and sagutan nyo, then panoorin nyo yung video. Tapos kung may tanong kayo, ngayon, kunyari may Jimmy tayo, may tanong kayo, tanong nyo sa akin. So, try nyo muna panoorin yung video. Kung hindi talaga kayo sagutan, panoorin nyo. Then, pag may tanong kayong gustong linawin, tawagin nyo lang ako. So, yun siya. So, ayun na tayo. Example 7 na tayo. Okay. So, yan na. Makikita natin ngayon dito na wala ng number. Paano ko sasagutan yan? Wala ng number, di ba? So, possible yan lumabas sa mga quiz ni ma'am. Since guys, sabi ko sa inyo, yung mukhang mahirap, yan yung bonus. Ito guys, bonus yan. Lalo ganyan lang, XY, XY. Papalit-palitan mo lang yan. So, kailangan, kabisado mo yung formula. Basic yan. So, unang step, kailangan pagsamahin mo yung magkakamukha. O, lipat mo ngayon muna itong isa dito para malipat mo o mapadaan mo sila sa cross natin. So, magkakaroon ngayon ng sin x, sin y, dx is equal to negative cosine x, cosine y, dy. So, yun guys. Padaanin natin sila sa tulay natin na x. So, sino nililipat mo? So, since established naman na si dx and dy na nandyan sa pwesto nila na kailangan, dapat talagang nandyan sila sa taas. So, yun yung ilipat na lang natin, yung mga nandito. So, si sin y, lipat ko sa kabila. And si cosine x naman, lipat ko sa kabila. So, magkakaroon ka ngayon ng sin x, dx, lipat ko ngayon si sin y doon. And si cosine x, lipat ko dito. So, lagay ko na siya sa baba ni sin x. So, cosine x. O, matitira ngayon dito sa taas, dito, pag binaba ko si cosine x, ay negative cosine y dy. Di ba nga guys, binaba rin natin tong si sin y, ibababa natin. So, ibaba na natin siya. So, magkakaroon ka ngayon dyan ng sin y. So, ayan na yan. So, paano ko po sasagutan yan? So, a-apply natin siya ng trigo identities. So, may isisend ako sa inyong video para makabisado niyo yung basic trigo identities. So, video siya na galing sa YouTube. Technique siya para may makabisado akong trigo. So, bakit po kaya? Since, kasi guys, si sin x over cosine x equal yan kay tan x. And si cosine y over sin y naman po ay equal kay cotangent x ay cotangent y. So, maiba man guys yung mga variable na yan, maging xy, ganyan. Basta sin over cos is tan. Si cos over sin is cotangent. Pwedeng ito maging sin y, cos y, equal yan sa tan y naman. So, naiiba lang yung variable conforme dito sa mga ginamit mo. Pero the rest ng process ay parehas lang. So, wait lang. Isisend ko na sa messenger nyo yun. Ang tawag dun is Piatos. Piatos method. Para makabisado nyo siya ng mabilis, may technique. So, sa inyo yun guys, kung aralin nyo yun kasi sabi ko sa inyo, bonus ang trigo. Hindi siya mahirap. Bonus yung trigo pagdating sa DE kasi mabilis. Bilis i-solve. Tuloy-tuloy lang. So, wait lang. Send ko lang guys.
So, yan, nasend ko naman na. Pa-check na lang yung mga sinend ko doon sa GC. May mga links naman. So, yan, palitan na natin si sin x over cosine x ng tan x. So, magiging tan x dx equals, ito, cosine y over sin y, equal yan kay cotangent. Pero may negative sign ka, so negative cotangent y dy. Oh, wala, paano ko sagutan yan? Oh, integral muna natin para masagutan natin. Integral natin. So, meron tayong formula dyan. So, sa formulang binigay ko sa inyo, nandun yan guys, tignan nyo na lang. So, integral po ng tan u ay equal kay ln secant u plus c. So, tama kaya ako nga ni? So, check natin doon, double check natin. Okay, tama naman. Tapos next is cotangent. Equal naman yan kay cotangent y equal to ln sin y plus c. So, yan siya. Yung negative, mamaya natin lagay. So, palitan na natin siya, guys. Kung papalitan natin siya, gawin na natin. So, tan u o tan x. O, let u mo lang ngayon si x. O, di ba ang derivatives ng u na equal kay x ay dx. So, palitan mo na yan. So, magkakaroon ka ngayon dyan ng tan u du equal to negative. O, labas ko muna to. Integral. O, y naman yun. Hindi magletyo ka ng y. Hindi mo yan. dy lang din. Diba? So, cotangent u du. So, lumabas na agad, oh. Pinalitan mo lang to. Napalabas mo na yung formulas natin. So, basic. O, ganun siya. Ganun siya yung sinasabi ko sa inyong bonus pagka ganyan. So, i-ano na natin yan, no? Sagutan. So, ang magiging ano niyan, papalitan na lang natin siya, guys, ng ganito. So, ang mangyayari, tan yung magiging ln secant x na. Palitan na natin agad. Equals negative ln sin y plus c. Oops, may ln. Lipat natin to ngayon sa kabila. Pagsamahin natin. So, ln secant x plus ln sin y plus c is equal, sorry guys, equal c is equal sa natural logarithmic na pagmumultiplyan kapag positive. So, magkakaroon ka ng ln secant x multiply by sin y equal c. Tanggalin natin si e. Or erase natin sila sa e, tanggalin natin si ln. Di ba nga, nagtatanggal nga tayo ng ln, kaya pinagsasama natin yung dalawang ln na to. So, e, cancel. Then, magkakaroon ka ngayon ng secant x multiply by sin y equal c. So, meron ulit tayong trigo identities. So far guys, tama naman to. Pero meron pa tayong trigo identities para mas masimplify pa yan. Kasi kung ako yung gagawa ng exam, hindi ko ilalagay ito. Para malito kayo. Yun yun. So, si secant x po kasi ay equal kay 1 over cosine. Okay? And si sin naman, as is yan, sin y. So, try kayo natin palitan to ng 1 over cosine. So, magiging sin y, o multiply by 1 over cosine theta, or cosine x, sorry, para kay secant x, o magiging cosine x na siya, equal c. O, di ba itong sin y, sin cosine x, magkaiba yan. So, bawal mo siyang gawing ganito, yung tangent. Dapat, magkapares ng variable. So, yan na po yung sagot. Is either ito po yung sagot, or sin y is equal to cosecant x multiply by c. So, yan. Pwede itong maging sagot natin. So, yan po yung ating final answer dyan. So, yan. So, pag may concern kayo, kunyari may mali or whatever, may gusto kayong linawin, chat nyo lang ako. So, yun yung concept dito. So, number 8 tayo.
Wait lang. Yan, number 8. Okay. Sa number 8, meron na tayong gagamit tayo dyan ng ganun pa rin. Dalawa pa rin yung variable natin, guys. Meron pa rin tayong x, meron pa rin tayong y. So, lipat natin ito ngayon sa kabila. Sorry. Lipat natin ngayon ito sa kabila. No? So, magkakaroon ka ngayon dyan ng x, y cubed dx equals negative ex squared dy. So, pag ganyan, gawin lang natin ulit yung pattern na x. So, establish naman na yung dx and dy natin dyan, lagi. Ganun na natin to. So, si e raised to negative e raised to x squared, yung ililipat natin sa baba. Pag ganito. And si y cubed naman, lilipat natin pag ganito. So, x dx is equal to ex squared equals dy, negative yan, y cubed. So, napaghiwalay na natin, integrate na natin yan. Ngayon, pag napaghiwalay natin, tapos i-integrate na, isipin muna natin ang yung atake natin. So, madalas naman dito, no? Pag nagletyo ka kasi dyan, kunyari, nagletyo ka ng x squared. Since yun lang naman yung magiging parang kailangan mo. Bakit? Meron kang ganito. So, kailangan EU du, guys. Nakita nyo ba to? Ito, natatandaan nyo to? Integral ng EU du equal to EU plus C. Kailangan mapalabas natin to. Nasa baba to. Paano yun, di ba? So, pag may nakita kayong ganyan, na E na nasa baba, iangat nyo na agad. So, pwede nyo siyang ayusin na E negative x squared x dx. So, ito yung rule ng exponent natin. Kapag inangat mo, magiging negative. Pagka in-rotate mo ulit pa ilalim, magiging positive siya. So, baliktaran kung saan siya pinanggalingan niya. Equals integral ng negative dy over y cube. So, ito muna yung problemahin natin. So, yan na. Ang gagawin natin dyan, try natin itong i-let you. Di ba dapat pag ganito IBP na? Alam niyo ba IBP? O tinuro ko rin yun nung sa unang video sa calculus na kapag meron kang dalawang item o dalawang term na pinagmumultiply, IBP ka na agad. Kaso po, pag tinignan natin to, pag niletyo natin yan, papakita ko sa inyo, pag niletyo natin yung negative x squared na yan, tapos kinuha natin yung derivatives niya na negative 2x dx, ayan guys, so itong part na to, lalabas. So, pag binaba ko pa lang yung negative 2 dyan na magiging du over negative 2 equals x dx, mapapalitan ko agad tong part na yan. So, wala siyang butal, meaning, tama yung ginawa ko kasi napalabas ko na agad si du. So, ayun na yun. So, palitan ko ngayon. So, magkakaroon ka ng integral ng e raised to u. So, x dx is value niyan ay ito na. So, du over negative 2 equals negative integral ng ito. Okay. Okay, papakita ko sa inyo kung bakit mali kapag may butal. So, try natin ha. Ulit ko nga ngayon si y cube. Kahit ako, kayo, yun yung isipin. Derivatives nga natin. So, magkakaroon tayo ng 3y squared dy. So, isipin mo, pag binaba mo to, tapos sinalpak mo dito, magkakaroon ka nga ng value ni dy. So, du over 3y squared. Pero saan mo gagawin yun? Ayan, paano mo tatanggalin? Yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na hindi tayo pwede basta-basta mag-let you lang. Since pag ganyan, butal yan. Yan yung sinasabi ko sa inyong butal. So, bawal yan. So, X yan. Mali. So, hindi yan yung pwede. So, paano guys gagawin natin? So, kapag nakakita naman kayong ganito, ang technique, agad.
angat nyo na lang siya. Magiging negative 3 dy. So, di ba pag plinip natin yan, galing denominator, mag-iiba yung sign ng exponent natin. So, balikan nyo yung tinuro ko sa inyo ng law of exponent, which is ito yun, guys. Ayan, ito si law of exponent. Ito, part na yan. Okay? So, kung ganyan, pwede natin agad tong i-integral ng normal. Ala, anong gagamitin natin dyan? So, pwede po yung x raised to n dx is equal to xn plus 1 over n plus 1 plus c. So, yung formula na yan yun. So, eto labas ko muna yung negative 1 half o wag mo natin galawin. O wag mo natin galawin, mamaya na lang. Okay, mamaya na lang. So, as is muna natin yan. So, gawin natin, ito ayusin na natin. So, equal yan ngayon sa negative y, no, multiply by ganyan. And then, equal ngayon yan sa negative 3 plus 1 over negative 3 plus 1 plus c. Kasi, ito nga yung gagamitin nating formula. So, pwede guys pala maging negative yung n na yan. Pero syempre, pag negative yan, pag minusin mo na to. Diba? Ay, mabura. Okay, so naayos na natin yung part na to. Na-solve na natin. So, ito naman. Ilabas na natin tong coefficient na yan, which is kanina pa natin ginagawa sa ibang video, para malabas natin yung EU, DU na mukha niya ng formula. So, ito yan, no? Excuse me. Ayan. So, palitan na natin lahat. So, para sa EU, DU, ang ipapalit natin ay EU plus C. So, magiging negative 1 half. Ano yung EU natin dyan? Ano yung U? Kanina, di ba, x squared. Negative x squared. So, magkakaroon ka ng negative x squared na sagot. So, yung DU mo naman ay, ito na, okay na. So, yan na yan. Equals, ito. So, ito, i-simplify mo yan. Negative 3 plus 1 ay, so may negative ka ba dyan? So, negative 3 plus 1 is negative 2 over negative 2 plus c. Ops. Meron kang sign na negative and at the same time, negative tong equation mo na yan. Damay lahat kasi yan. So, pag negative, multiply by negative, positive na. So, ang final answer natin ay, gagawin kong pula, negative 1 half e raised to negative x squared is equal to y negative 2 over 2 plus c. So, ito na po yung ating final answer. Tapos, pwede nyo i-manipulate yan. Pwede nyo yung lumabas na sagot or iibahin mo itsura niya. Di ba guys, kapag negative yung squared niyan, pwede mo yung i-flip pa ilalim, may iba lang yung sign. So, pwedeng maging negative 1 half over e raised to x squared na. So, nawala na yung negative since galing taas, binaba nyo na siya sa denominator. So, same lang din dito, magiging 1 over 2y squared plus c. So, pwedeng ito yung maging final answer nyo. So, ano yung apply natin doon? Yung law of exponent pa rin kanina. Ayan, no, tutong-tutong talaga, no? Ganun talaga siya. Wala tayong magagawa doon. Kaya, kailangan pag-iihan nyo yan. So, next. Example. So, wala na tayong example. So, kukuha na tayo sa ibang, So, ito na. Yung example natin dito kasi sa particular solution, so dito na tayo sa particular solution, ay same lang din yan sa general solution. Meaning lang po kasi ng particular solution is kailangan natin malaman yung value ng arbitrary constant. Ano nga ba yun? Si arbitrary constant po, yun yung C. Yung plus C natin. Itong plus C na yan, itong plus C na yan, yung mga yan. Gusto lang natin hanapin yung exact value niyan at a certain value ng ating variable. So, paano ba yun? So, mamaya, papakita natin. So,
Sabi ng process ng particular solution, solve mo daw muna yung general solution and find the value of C by substituting the values of variable. So, mamaya mas maintindihan nyo siya. Sabi lang naman dyan, gamitin mo daw yung mga binigay na value ng variables, isubstitute mo doon sa variables, sasagot mo sa general solution, para ma-extract mo or makuha mo yung sagot or yung number na value ni C. And copy mo daw ulit yung general solution, palitan mo yung C doon ng value na nakuha mo. So, ang magiging final answer mo pala doon ay as is na may ganito, tas itong plus C mo, magiging number na siya. So, yun yung particular solution. So, proceed tayo. Try natin, no? So, copy ko lang yan. Dito na tayo sa ibang page, no? So, sa ibang page na tayo mag-solve. So, try natin dito sa number 1.